Ito guys, may gagawin tayong isang Black Shark 3. Ang problem nito ay patay. So dito papakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa ang procedure, kung paano natin nire-reading para madali natin malaman kung ano yung papalitan o ano yung i-repair natin. Ito guys, gagamit tayo ng power supply 4.9. So dito natin makikita kung ilan yung reading ng CPU niya. Ayan, power on 152, 163, 64, 65. So, 165 ang nakalagay. On natin ulit. Ayan. 164, 65, 63. So, automatic to guys. Ang sira nito ay CPU. Ang gagawin natin, i-re-reball lang natin yung CPU nito. So, sa mga nag-aano pala guys, may iba na yung mga ina-upload ko na mga video ay tutorial lang ito. Hindi ito talaga minsan kasi yung iba nagagalit na dahil sabi daw, kaya daw mali daw yung pag-upload ko ng video dahil marami daw gumagaya. Tapos hindi naman nagagawa. Ang problema doon talaga, hindi naman talaga suggested kung hindi marunong gumawa, wag na ipilit. Pero doon sa may alam na, yun talaga ang natututo kasi alam nila kung paano nasundan. So, tinuturo ko lang yung tama, hindi naman tayo nagtuturo ng mali dito. So, ito yung ginagawa natin guys, sharing lang ng kaalaman sa mga kapwa natin technician na gustong malaman kung ano yung mga ganitong sira. Yun lang naman, hindi naman tayo nagtuturo dito ng mali. Kasi yung iba nagagalit dahil daw nagturo ako tapos ginagaya, hindi naman nagagawa. Kasalanan ko daw yun. Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ng gumawa kung ano yung procedure na pagkagawa dahil tama naman yung turo natin na kung paano siya gawin. So ano yung madalas nagagawa. Tama po lahat ng tinuturo natin, di tayo nagtuturo ng mali. Kaya pasensya na po doon sa mga ibang naggagawa. Kasi depende yan sa technician yung procedure na ginagawa niya kung paano yung paggagawa ng isang unit. So, gagamit talaga dapat talaga ng magandang hot air para magawa yung CPU. Yun lang po yun. So, wag po kayong magalit kung ginaya man yung video ko at hindi nagawa. Baka may mali doon sa pagkagawa. Ganun lang po. Kasi yung gawa ko, iba naman po yung gawa ko, iba yung gawa nung iba. So, magkaiba kami ng procedure ng paggagawa. Kung paano, kung hindi niya nagaya, ibig sabihin, maaring may sira yung pyesa o ay hindi niya nagawa o maaring may sira yung pyesa o either may kulang lang sa mga ngipin, sa mga pin out. So, ganun lang kadali. Dahil ako, tinuturo natin dito yung tama na pamamaraan. So, hindi naman tayo nagtuturo dito ng mali. So, I hope na makatulong sa inyo guys yung mga ganitong strategy kung paano natin ginagawa. So, gumamit ako ng 350 sa ibabaw, 350 yung init, tapos dito 380 ang gagamitin ko dito sa pangalawang CPU dahil na makunat ang mga Black Shark, makunat ang CPU yung pinakailalim. So 380 degrees yung gagamitin natin para mabilis siya maangat. Yung ibabaw 350 ang gamit ko. Ayan lang guys. So, huwag kayo magtampo na hindi nagawa nung iba. Paulit nyo lang pagparibol. Baka may... Kasi minsan talaga may mga CPU na overheated na kahit maganda na pagkaribol, hindi talaga siya nagpa-power. Yun, kahit maganda yung pagkagawa ng technician, hindi nag-power, ibig sabihin, may tama talaga yung CPU. So, hindi po naiiwasan talaga na yung CPU overheated na. Pag hindi nagawa, ibig sabihin, may tama ang CPU, hindi po kasalanan ng technician yun. Kung pinagawa nyo sa technician at hindi nabuhay, maganda naman yung pagkagawa, ibig sabihin, sablay po siya. Sablay na po. Ibig sabihin, palitin na talaga yung CPU. Dahil pag walang tama ang CPU, automatic isang rebol lang, automatic mabubuhay yan. Ang technician naman, kaya naman yan nagre-rebol dahil marunong. So, hindi naman yung technician na nagbubuhat na lang ng basta ang technician nagre-rebol, ibig sabihin may alam na yan, marunong na yan. So, yun po yung mahalaga. Ang mahalaga kasi doon, maangat ng maayos. Yun.
Wag niyo sisihin yung technician na hindi nagawa kasi minsan talaga ang CPU kasi 'pag may tama na talaga kahit gaano kagaling pa yung technician na 'yan, hindi talaga magagawa ng technician basta may tama ni CPU. Maliban na lang 'pag pinalitan ang CPU. Yun lang po. So, I hope na maintindihan nung mga customer na nagpagawa doon sa ibang mga kapwa natin technician. So, sa akin naman gano'n din guys, 'pag 'pag yung mga CPU overheated, kahit perfect na pagka-revolve, ano talaga, hindi talaga nagpa-power. Ibig sabihin may tama. So, ito guys ay 165, 64, 63 ang reading niya. So, matic magagawa talaga ito. Ang ano lang natin dito, ingat lang talaga at saka perfect yung pagka-revolve, yung pantay-pantay yung ngipin, pantay-pantay yung laki, pantay-pantay yung paa, yung haba, at saka yung laki ng lid para mapa-power on natin. Minsan kasi guys, pag may kulang doon sa mga paan na pagka-revolve, minsan hindi talaga magpa-power. Minsan nawawala din yung bisband. Mag-power man siya, walang bisband, uulitin lang yun. Uulitin lang pag-revolve. So, yun yung ginagawa natin. Hindi talaga mapiperfect. Hindi talaga ma-perfect yung isang revolve mo minsan. Hindi naman kasi tayo machine, kamay-kamay lang tong ginagawa natin. Kaya minsan talaga walang perpekto talaga. Yan ang sinasabi ko, walang perpekto sa paggawa. May ano talaga, minsan may nabuhay na tapos may mga conflict. Uulitin mo lang ang pagka-revolve. Pero kung gamay na gamay mo na yung pag-revolve, perfect na talaga yung pagka-revolve, malalaman mo talaga kung mayroong ibang conflict kung ang CPU may tama. Kasi yung iba naman pag na-revolve na siya, usually hindi na nagluloko. So marami para sa akin guys, encounter ko, marami na akong na-revolve. Meron talagang CPU na makunat, na makulit na yung laging paulit-ulit ang sira. Meron namang CPU na isang revolve mo lang, normal na, wala na siyang problema. So, hindi maiwasan talaga yan guys na mayroong mga CPU na may error na talaga siya. So, kunting data lang, mababad mo lang sa data na mamatay na. So, may ganun. So, ibig sabihin may tama na talaga yung pinaka-CPU. Dahil ang technician naman, pag nagre-repair, siyempre ginagawa naman lahat yan para hindi mag-back job dahil unang-una, mahirap yung magkakaroon ng back job. Kaya madalas nagkakaroon ng back job, yung CPU, pag may mga overheated na, bumabalik, namamatay ulit o kaya umiinit ng husto. Kasi sa akin, sa experience ko guys, kahit maganda na pagkaribol na talaga, as in perfect na pagkaribol, minsan talaga hindi maiwasan na gumagana tapos bigla na lang siyang namamatay. So, ibig sabihin may tama na yung CPU. Meron namang iba guys na isang rebol mo lang, never na nagloko, hindi na nagluloko. Kasi marami akong encounter niyan, mga customer ko. Merong ibang mga customer ko na kahit lagi nagpaparibol, iba-ibang unit, tinatanong ko kung ano yung unit na madalas nasisira. Tinasabi sa akin, pag Poco X3, talagang dina-downgrade dahil malakas uminit ang mga CPU. So, yun yung... Pero pag na-downgrade mo siya sa mga low version, talagang normal na siya. Si lahat ng halos ng customer ko, tinatanong ko kung ano, kung pag na-revolve, pag nagloko, sabihin nyo sa akin para malaman ko kung ano yung dapat natin gawin na solusyon. So, ganun na importante dito guys. So, hindi talaga perfect ang lahat ng piyesa. May mga piyesa na isang revolve mo, normal na ang takbo. May mga piyesa naman na na-revolve mo na, gumagana, tapos nagloloko na naman. So, hindi maiwasan yan na ang piyesa mahina na. Kumbaga nababad na ng husto sa mga games, yung habang ginagamit, nakasaksak ang charger, yan, madalas nasisira talaga yan. Tapos babad sa laro, yan, madalas nasisira. So, hindi nyo dapat sisihin yung technician kung hindi nagawa. Kasi minsan talaga, siyempre, sino bang hindi may gusto? Ang technician gusto rin na magawa talaga siya. Dahil, siyempre, ang pagod na oras nilaan mo dito, sobrang haba ng oras na nilaan mo para magawa yung unit. Pero kahit yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, kahit gaano kagaling ng technician, kung
ang piyesa na nire-revolve ay may error na talaga, gagana siya tapos babalik, gagana, babalik. Wala na sa technician ang problema doon. Doon na sa may piyesa ang error. So, lagi kong pinapaliwanag yan para maintindihan ng iba na mga nagpapagawa na hindi natin hawak kung hanggang kailan lang ang buhay ng mga CPU. Kasi marami din ako nagawa guys na mga CPU na isang rebol lang, normal na, hindi na nagluloko. Meron naman iba na na-rebol mo na, bumabalik talaga. So, ibig sabihin, may error na yung CPU. So, ang nilagay ko dito ay manipis lang na flux para mabilis kumapit, hindi siya gagalaw. Yan guys. Black Shark 3. Yan. Test natin. So, ito ang reading niya ay 164.65. 63 ang lumalabas. Pero susubukan natin kasi marami na akong nagawa na ganito na reading na madalas talaga ay nagagawa. So, lapag na natin yung CPU para malaman natin. Eto, try na lang natin dito kung mapagana natin yung niribol natin. Kasi niribol lang natin to. Pero para sa akin guys, kasi yung ganitong reading nabubuhay talaga. Ngayon, pag hindi ko ito nabuhay, ibig sabihin, sablay yung pagkagawa ko. Pwede ko siyang ulitin. Yun, sa sablay yung pagkaribol. Pero kadalasan kasi guys ng ganitong reading ay isang salpakan lang. Basta alam natin na ang pagkaribol ay maganda, maayos, pantay lahat. So, wala na tayong kaba doon. Pag pinower on natin yun ay sigurado mag-on talaga. So, kaya nga lagi kong sinasabi na hindi lahat ng pagre-rebol ay 100% na perfect. Depende pa rin po yan sa gamit ng technician. Kasi kung ang gamit mo ay ordinary din na hot air, syempre, ang piyesa, bibigay talaga yan. So, gumamit kayo ng maganda-gandang piyesa na hot air para recommended ko guys yung yung quick. Talagang napakaganda yan na hot air gamitin ninyo. Yung quick na hindi yung quick na maliit na portable, yung gamitin niyo yung quick na malaki. Nagkakahalaga ng mga 12,000. Yan ang gamitin niyo dahil napakagandang hot air talaga yan. Hindi yan basta-basta nakakasira ng mga IC. So, kasi tested na yan. Noon pa man hanggang ngayon, quick pa rin talaga gamit ko. Dati bumili ako ng mga ordinary lang, pero mga pang power IC lang para mabilisan. Ito gamit ko talaga pag mga CPU ay quick ang ginagamit natin. Quick na hot air para sure ball, di tayo makasira. Tapos, ang gamit nating nozzle ay yung 10mm. Yan ang gamit ko. Yung malaki. Pwede rin 12mm. Malaki. Pag mga CPU para hindi siya masunog. So, iniiwasan natin dito na masunog yung piyesa. Kailangan malikot yung kamay. Pag naglapag ng CPU, wag nyo itutok sa isang direksyon lang. Kasi pag isang direksyon lang, pwede mangyari na pumutok yung IC. So, kasi yung kuryente, yung init niya, nakapokus lang dun sa isang direksyon. Medyo tagilid tayo dun. Ayan, susukatin muna natin, tapat natin ng kaunti. Tapos, pag natapat na siya, bibitawan na natin. Saka natin papasadahan ng hot air. Ayan guys. Kaunti na lang. Pasadahan na natin yan. So, dito natin nalalaman agad guys kung gagana. Medyo mahirap lang. Baka nanginginig ako sa sobrang init ng hinahawakan ko. So, ayan. Ayan na guys. Hindi na natin hinawakan. Diretso hot air na kaagad para kakapit na siya. Ito yung lagi ko sinasabi na laging tinatandaan na ang paggagawa ay hindi biro. Hindi po biro talaga. Minsan kasi mayroong ibang mga customer na akala siguro ang technician naglalaro-laro lang. Hindi po biro ang trabaho ng technician. Lalo na pag mga ganitong sira dahil mahaba yung oras na ginugugol natin. So, I hope na makatulong yung mga sinasabi ko guys sa mga kapwa ko rin technician. Kung bago ka man guys sa channel ko, palike na lang, pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. So, ito na guys. Tapos na tayo. Test na natin kung magpa-power. Ayan.
Konti na lang. Tignan natin kung mabubuhay ba natin yung ginawa nating Revolve CPU. Ayan. I hope na mapagana natin. So, kay Boss, ano to? Boss Chris. Sa inyo to, sir. Boss Chris. Boss Chris Sanggalang. Ito na, sir. Tingnan natin kung magpa-power. Mag-charge. Ayun, nag-charge. Ayan, nag-power. Wala tayong ibang pinalitan dito kundi ni-revolve lang natin yung CPU. Ayan na, gumagana na siya. So, ayos na guys. So, I hope na makatulong sa inyo yung ginawa natin. Ang ginawa natin ay revolve ang CPU. Ayan na. Normal na siya. See you in the next video ulit guys. Maraming salamat. I hope na makatulong sa inyo yung ginawa natin. Ayan. Okay na siya. Power. Charging okay na rin. Ayan, normal na. So, wala tayong pinalitan dito. Nag-revolve lang tayo ng CPU. Gumana na. Okay. See you in the next video ulit guys. Salamat.